Ano-ano ba ang mga katotohanan na ginagawa ng Holy Spirit patungkol sa ating panalangin? Una, He prays for you. Pangalawa, He teaches you. At pangatlo, He interprets your prayers. So una, pag-usapan natin ang napakahalagang katotohanan na He prays for you. Sa maniwala ka o hindi, pinapanalangin ka ng Holy Spirit. Sabi sa Romans 8:26, sa gayong paraan, ang Espiritu rin ay kasamang tumutulong sa ating mga kahinaan sapagkat hindi natin alam kung ano ang kinakailangan nating ipanalangin. Subalit, ang Espiritu mismo ang siyang namamagitan para sa atin na may pagdaing na hindi kayang ipahayag ng salita. Kaibigan, naranasan mo na ba yung tipong hindi mo na alam kung ano ipagdarasal mo? Yung parang nananalangin ka pero ang utak mo pagod na. O yung puso mo punong-puno ng emosyon, galit, lungkot, kaba, pero hindi mo maipaliwanag. Tahimik ka na lang. Minsan, luha na lang yung tumutulo sa'yo. Parang sinasabi mo, Lord, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. Kaibigan, gusto ko sabihin sa'yo ito. Hindi mo kailangan na palaging alam mo yung sasabihin mo sa panalangin. Bakit? Dahil ang Holy Spirit, siya mismo ang nananalangin para sa'yo. Yan ang mensahe natin ngayon. Let the Holy Spirit intercede for you. Sabi sa ating binasa, ang Espiritu rin ang kasamang tumutulong sa ating mga kahinaan. Kaibigan, willing ang Holy Spirit na tulungan tayo sa ating kahinaan. Pero kailangan muna nating aminin na mahina tayo. Kaibigan, hindi ito kahihiyan, hindi ito kabawasan sa pagkatao mo pag sinabi mong, Lord, mahina po ako. Hindi. Kundi ito ang realidad ng tao. Kahit gaano pa tayo ka-spiritual, may mga araw talaga nauubos tayo. Tama ba? Misa, pinipilit natin ipakita na malakas tayo. Saan? Sa social media. Laging masaya, laging on the go sa mga adventure. Palaging nakasmile sa mga pinopost. Tapos sa pamilya, pinoproject natin na tayo ang kailangan sandalan. Kasi nga, nakikita nila sa'yo, malakas ka. Sa church, pag tinanong ka, kumusta ka na? I'm good. Parang tayo na lang yung laging okay. Pero sa totoo lang, pag nag-iisa ka na, broken ka rin. Nasasaktan ka din. May pinagdadaanan ka din. Meron ka ding dinadala. At alam mo kung anong delikado. Kapag pilit nating kinikimkim ang kahinaan, umaabot tayo sa punto na hindi na tayong marunong humingi ng tulong sa Diyos. Pero praise God! Ang Diyos may inihandang kasama natin, ang banal na Espiritu. Hindi lang siya tagapagbantay, hindi lang siya inspirasyon, kundi siya ang tagapamagitan natin mismo sa panalangin. Ang ibig sabihin, siya ay nananalangin on our behalf. Ayon sa talata, kapag hindi mo na alam ang ipinapanalangin mo, siya mismo ang dumaraing para sa iyo. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng pagdaing na mula sa kaloob-looban mo. Kaya nga, tandaan mo ito kaibigan, kung hindi natin hahayaan ng Holy Spirit na mamagitan para sa atin, ano na yung mangyayari? Maaring paulit-ulit na lang ang prayer mo pero walang power. Maaring puro salita pero wala sa puso. Maaring laging busy ka sa ministry pero hindi ka na nakaka-connect sa Diyos. Maaring akala mo okay ka spiritually pero disconnected ka na pala sa presensya ng Diyos. Pero kung hahayaan mo ang Holy Spirit ang mamagitan para sa iyo, hihilingin mo sa Kanya, Holy Spirit, hindi ko po kaya, mahina po ako, hindi ko alam ang ipapanalangin ko, tulungan mo po ako. Alam mo, kapag ganito ang puso mo, kahit hindi mo alam ang sasabihin mo, naku, makakasigurado ka na dinidinig ng Diyos ang panalangin mo. Bakit? Kasi ang banal na Espiritu mismo ang nananalangin para sa iyo. Nagpapakumbaba ka sa Kanya at sinasabi mo, Holy Spirit, hindi ko po kaya, hindi ko alam ang sasabihin ko, ipanalangin niyo po ako. Kahit wala kang salitang maibulalas, may Holy Spirit na nagdadala ng laman ng puso mo papunta sa trono ng Diyos. Kaya kaibigan, simula ngayon, kapag nalilito ka, nahihirapan ka, o hindi mo alam ang ipagdarasal mo, huwag ka mahiya. Huminto ka lang, huminga at sabihin mo, Holy Spirit, mamagitan ka po para sa akin. Hindi ko alam ang sasabihin ko, pero kilala mo po ako. Alam mo po yung iniisip ko, alam mo po yung laman ng puso ko. Ito ang una sa tatlong bagay na ginagawa ng Holy Spirit. He prays for you. Kaibigan, napansin mo ba, hindi sinabi ni Pablo na inaalis ng Diyos ang ating kahinaan? Hindi rin sinabi na ginagawang malakas agad tayo ng Holy Spirit para bang superhero? Hindi, ang sabi, ang Espiritu ang tumutulong sa ating kahinaan. Nandyan yung kahinaan. Pero hindi inaalis ng Diyos. Bakit?
Kasi sasamahan niya tayo. Hindi niya tayo pinapalakas para dumating yung panahon na hindi na natin siya kailangan. Hindi ganon. Sa kabaliktaran nga, doon sa kahinaan natin ay tinutulungan niya tayo upang mas lalo tayong matutong umasa sa Kanya. Hindi niya binabago minsan ng sitwasyon agad para sabihin, o ayan ha, kayang-kaya mo na. Hindi. Bagkus, siya mismo ang bumaba sa gitna ng kahinaan mo. Habang umiiyak ka, habang litong-lito ka, habang sinasabi mo, Lord, hindi ko na kaya, dumadating ang banal na spirito, tahimik pero makapangyarihan. Siya ang kasama mong nananalangin. Kaibigan, kailan mo huling naramdaman na hindi mo na alam ang dapat mong ipanalangin? Pag may bad news ka bang natanggap? Pag nalugi ang negosyo? Pag nag-away kayo ng mahal mo sa buhay? O kahit yung simpleng araw na pagod ka na, pero kailangan mo pa rin magpakatatag? Ang totoo, lahat tayo dumarating sa ganyang punto. At ang maganda dito na ginawa ng Diyos, hindi niya tayo iniwan sa sarili nating karunungan at kalakasan, kundi binigyan niya tayo ng Holy Spirit na namamagitan para sa atin. Then, sabi sa talata, hindi natin alam kung ano ang dapat ipanalangin. Kaibigan, aminin natin, minsan mali ang pinagpe-pray natin. Tama ba? Halimbawa, gusto nating pumasok sa isang opportunity, akala natin ito na yung will ni Lord. Pero hindi pala. Naku, sa akin, madalas mangyari ito. Akala ko, will ni Lord, pero hindi pala. Nag-assume lang ako. Parang si Moses, sabi niya, Lord, gusto ko na pumasok sa promised land. Pero hindi pala yun ang plano ng Diyos. Parang si Pablo, Lord, tanggalin mo na po itong tinik sa laman ko. Pero ang sagot ng Diyos, hindi. Sapat ang grace ko para sa iyo. Minsan, kahit mga dakilang lingkod ng Diyos, nagkakamali rin sa panalangin. At minsan, wala tayong mailabas. Tahimik tayo. Nakatulala lang. Pero alam mo, kung anong assurance natin dito, kahit ang mismong panalangin mo pa ay kulang, nananalangin pa rin ang Holy Spirit para sa iyo. Sabi sa talata, ang Espiritu mismo ang siyang namamagitan para sa atin na may pagdaing na hindi kayang ipahayag ng salita. Ibig sabihin nito, hindi lang basta salita ito o kung anumang language ng panalangin, kundi ang sabi, may pagdaing mula sa puso. Ang ibig sabihin, ang Holy Spirit ang nagpaparating sa Diyos Ama ng ating saloobin. Kaibigan, hindi mo kailangan maging eloquent, hindi kailangan maging poetic ang prayer mo o mag-isip ng malalalim na salita. Hindi kailangan tama ang grammar. Ang kailangan lang, bukas ang puso mo sa Holy Spirit. Siya na ang bahala sa mga sasabihin sa Ama. Kaya kung hindi mo pinapansin ang tulong ng Holy Spirit, madidismaya ka sa pananalangin mo. Kasi feeling mo walang power. Parang walang nangyayari. Kahit araw-araw ka nagpipray. O kaya ang tendency, titigil ka na lang magdasal kasi feeling mo, hindi mo naman alam ang tamang dadasalin. Pero kung aaminin mo, mahina ka, at hayaan mo ang Holy Spirit ang mamagitan sa'yo, makakaranas ka ng panibagong intimacy sa Diyos. Hindi mo man maipaliwanag lahat, pero ramdam mo ang pagyakap ng Diyos sa iyo. Kaya nga, let the Holy Spirit intercede for you. Simula ngayon, bago ka magdasal, huminto ka sandali. Sabihin mo, Holy Spirit, hindi ko po alam kung anong ipapanalangin ko. Tulungan mo po ako. Yung mga pagkakataon na hindi ko po alam kung ano yung sasabihin ko na tama, Lord, ikaw po yung manalangin sa akin. Holy Spirit, ikaw po yung magparating ng aking saloobin sa Ama. Ikaw po ang mamagitan para sa akin. I trust you. Si George Mueller ay isang kilalang lingkod ng Diyos sa England na nagtayo ng mga bahay ampunan. Isang umaga, gumising si Mueller na walang pagkain ng kanilang kusina. Wala ring pera na pambili. Now, ito yung problema. May 300 na batang ulila ang nakaupo sa lamesa at umaasang kakain ng almusal. Isipin mo yun, 300 na bata. Walang pagkain, walang gatas, walang tinapay. Pero si Mueller, hindi nagpanik. Hindi siya tumakbo sa mga kapitbahay para humingi ng tulong. Hindi siya nag-post sa social media ng urgent need, kailangan namin ng tulong. Hindi. Alam mo anong ginawa niya? Nag-pray. Tumayo siya sa harap ng mga bata habang nasa harap nila yung mga walang laman na plato at tasa. At sinabi niya, Ama naming nasa langit, salamat sa pagkaing ibibigay mo sa amin. Grabe, wala pang ang pagkain pero nagpasalamat na siya. Bakit? Dahil may tiwala siya. Hindi lang sa Diyos Ama, kundi sa kilos ng banal na spirito na namamagitan sa panalangin. Pagkatapos ng Amen, alam mo, may kumatok sa pintuan. Isang panadero.
Hiyang-hiya pa siya nagsabi, hindi ako makatulog kagabi para may bumubulong sa puso ko na wala kayong tinapay. Kaya nag-bake ako ng tinapay mula alas 2 ng madaling araw. Pwede ko po bang i-donate ito sa inyo? Then habang nilalatag pa lang yung tinapay, may isa na namang kumatok. Ngayon naman yung milk van o taga-deliver ng gatas. Sabi niya na nasiraan siya ng karitela at ayaw niyang masayang yung mga gatas. Kaya sabi niya, pwede po ba sa inyo na lang ang gatas? Grabe! Ayun, may almusal na ang mga bata. Tinapay at gatas. Eksaktong-eksakto. Now, tsamba lang ba ito? Aksidente lang ba ito? No, hindi. Gawa ito ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin na may pagtitiwala at tulong ng banal na spirito. Alam mo, sabi ni Muller sa kanyang journal, translated na ito sa Tagalog. Sabi niya, hindi ako nagulat sa provision ng Diyos, pero napahanga ako sa timing niya. Ang panadero, ginising ng Holy Spirit. Ang milkman, pinadaan mismo sa tapat ng bahay ampunan. Pero ang nakakabighani ay bago pa dumating ang lahat, nakaramdam ako ng matinding panalangin kagabi para may pagdaing na hindi ko maipaliwanag. Wow, kaibigan. Yan ang sinasabi sa Romans 8:26. Ang Espiritu mismo ang siyang namamagitan para sa atin na may pagdaing na hindi kayang ipahayag ng salita. Hindi niya alam kung anong ipagdarasal pero may groaning sa loob niya. At habang siya'y nananalangin, ang Holy Spirit ay kumikilos na. Ginigising ang panadero, pinapadaan ang milkman, ibinibigay na niya ang sagot bago pa masabi ni Muller ang mga salita na Ama naming nasa langit, salamat sa pagkaing ibibigay mo sa amin. Advance ang pagkilos, nasa timing ang ginagawa ng Holy Spirit. Kaya kaibigan, naranasan mo rin ba ito? Yung para bang may burden kang ipag-pray ang isang tao kahit hindi mo alam kung bakit. Yung hindi mo ma-express sa words ang bigat ng puso mo pero alam mo kailangan mong manalangin. Baka ang Holy Spirit na yan, siya ang Espiritong dumaraing para sa'yo, sa anak mo, sa mahal mo sa buhay at sa kinabukasan mo. At habang nananalangin ka, siya rin ang kumikilos sa paligid mo. Kaya nga huwag mo maliitin ang panalangin na may luha. Huwag mo maliitin ang panalangin na walang salita, pero may bigat sa puso mo. Dahil sa ganitong mga panalangin, kumikilos ang banal na spirito. Kapag hindi mo alam ang sasabihin, siya ang nagsasabi para sa iyo. Kapag wala ka ng lakas para magdasal, siya ang nananalangin para sa iyo. Kaya kapatid, huwag kang matakot, amining mahina ka. Mas gusto ng Diyos yan, na aminin mo sa Kanya. Dahil sa kahinaan mo, doon lalong nahahayag ang lakas ng Diyos. Doon lalong nahahayag ang glory niya. At sa panalangin mo, may Holy Spirit na dumaraing na kasama mo. He prays for you. Sabi ni Martin Lloyd-Jones, it is common for prayers to feel empty, as if the enemy stops the words from being heard by the Savior. Sometimes Christians find themselves groaning, not able to put into words what they need from God. These groanings are actually additional proof of their sonship and one of the very reasons God sends His Holy Spirit to His people